This story is a work of fiction. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or to real events is purely coincidental. Sit back, relax and enjoy the story. Parang segundo lang ang pagitan ng lahat dahil hindi ko napansin na nakatulog pala ako agad dahil sa gun ng lahat. Nang magising ako ay hinanap ko agad si Brian pero napansin kong wala na siya sa tabi ko. Iginala ko pa ang paningin ko at wala na nga siya kaya kahit ayaw ko pang bumangon ay nagbihis na ako para bumaba. Naabutan ko sina Papa at Brian na nagtatawanan habang isa-isang inilalabas ni Brian ang mga gamit at larawan ko na nakatago sa isang box. Nang mapagtanto ko kung ano ang mga iyon ay agad akong lumapit para agawin sa kanya ang mga iyon pero halos lahat ay nakita na niya kaya parang wala ring saysay kung magpupumilit pa akong kunin ang mga iyon. Kita sa mukha ni Brian ang tuwa na parehong nakakakilig at nakakainis dahil sa pilyong ngiti niya. Si Papa ay halatang masaya pa sa reaksyon ko dahil kahit siya ay mahinang tumatawa. Papa naman bakit mo naman ipinakita sa kanya ito? Nagtatampong tanong ko kay Papa. Siya ang nakakita niyan sa ilalim ng lamesa sa sala. Pagdadahilan naman ni Papa pero alam kong hindi totoo yon dahil sabay silang tumatawa ni Brian. Napanguso na lang ako dahil doon pero hindi ko magawang magalit dahil bukod sa ang sarap sa pakiramdam na nagkakasundo sina Papa at Brian ay kita ko sa mga mata ni Brian na may pagmamahal na totoo na matagal-tagal ko ding inasam. Habang nagtitimpla nga ng kape ay pinagmamasdan ko sila na masayang nagkekwentuhan habang iniisa-isa ang mga larawan sa kahon. Pwede ko po bang kunin ito? I-display ko lang po sa bahay namin ni Oliver. Pagpapalam niya hawak ang isang litrato ko noong high school ako. Oo naman. Basta iingatan mo at wala na kaming kopya ng mga litrato niya noong bata pa siya. Sagot naman ni Papa. Opo, iingatan ko po ito kagaya ng pag-iingat na gagawin ko sa kanya. Tugon naman ni Brian na nakangiti pang tumingin sa akin. Hindi ko na nagawang itago ang pinta ng ngiti sa mukha ko dahil kahit na corny ang sinabi niya ay may haplos iyon sa puso ko. Ang corny mo naman, saad ko habang nagpipigil ng ngiti. Corny daw, pero kinikilig ka naman. Sabat naman ni Papa bago humigop ng kape. Oo nga, Papa. Kunwari pa siya pero kinikilig naman talaga. Pagsang-ayon naman ni Brian kaya literal akong napanganga. Aba, nakikipapa ka na rin talaga at nagkampihan pa kayo. Sige kayo na lang ang magsama dito. Natatawang tugon ko bago umupo sa sofa at doon nagpatuloy sa pagkakape. Kahit hindi ako nakatingin ay nakita kong sumunod si Brian na parang may planong suyuin ako na siya naman niyang ginawa. Umupo siya sa tabi ko at binigyan ako ng isang plat itong pandesal na pinagmamalaki niyang anabangan niya pa kaninang umaga. Habang nakaupo nga kami ay nilalambing niya ako na parang nasa high school campus lang kami. Kahit na nakakahiya dahil nasa harap kami ni Papa ay sobrang gun lang ng lahat. May mga plano ba kayo ngayong araw? Tanong sa amin ni Papa kaya sabay kaming nagkatinginan ni Brian. Sa totoo lang ay wala pa talaga at kahit pangatlong araw na ni Brian dito ay hindi ko pa siya nagagawang ipasyal sa kabuuan ng bayan namin. Dahil doon ay naisip kong gawin ang kaparehong paglilibot na ginawa ko noong mga unang araw na bumalik ako. Baka umikot lang po kami sa buong barangay tapos tatambay sa tabing dagat. Sagot ko naman. Dahil sa sinabi ko ay nakita ko ang saya sa mukha ni Brian dahil sa wakas ay papasyal kami na maayos na kami. Wala akong trabaho ngayong araw dahil Sabado naman.
Iniwan ko muna sa Katie wala ang mga gawain kasi may mga labahin din ako. May gusto ka bang ulam anak? Wika ni Papa na nakatingin kay Brian. Nakita ko na mas nagningning ang mga mata niya nang mapagtanto na siya ang tinatanong ni Papa. Pwede po ba tayong magluto Papa ng sinigang? Magalang na tanong ni Brian na tuwang-tuwa pa rin. Oo naman. Mamaya lalabas ako para makabili. Sagot naman ni Papa. Parang bata ako na inalag ni Brian dahil sa tuwa kaya mahina din akong natawa at nang matapos na kaming kumain ng agahan ay inutusan ko na siya na maghanda para naman makaalis kami at makauwi bago magtanghalian. Parang mapupunit na nga ang pisngi ko dahil sa kilig dahil parang ayaw pa niyang kumilos na mahigpit pang nakakapit sa akin na inaamoy-amoy ako sa leeg. Kagaya ng ginawa ko noong unang araw ko dito ay naglakad kami sa kahabaan ng daan. Binati ang mga kaparehong tao na nadaanan ko at ipinakilala ang kasama ko. Maya-maya nga ay nakarating kami sa tapat ng tindahan ni Aling Perla kaya huminto kami para bumili ng ilang kakainin sa gagawin naming pagtambay sa tabing dagat. Magandang umaga po Aling Perla. Bati ko sa matanda na abala sa mga paninda niya. Naku Biboy, ikaw pala yan. Magandang umaga rin. Bati naman ni Aling Perla bago ako nagmano sa kanya. Gusto mo ba nitong tinda kong sopas? May spaghetti din ako at pansit. Pagtatanong pa niya na ipinapakita isa-isa ang mga paninda niya. Si Brian na nga ang lumapit at inisa-isa ang mga iyon at bumili siya ng 2 balot ng pansit at 2 balot ng spaghetti. Aba, sino naman itong gwapong lalaki na ito? Napakatangkad. Tanong ni Aling Perla na nakatingala kay Brian. Si Brian po pala, nobyo ko po. Sagot ko naman sa kanya kaya nanlaki ang mga mata ni Brian. Biboy, masayang bati ni Binsoy na palabas sa kanilang bahay. Uy kasama rin pala si Mr. Seloso. Nakangiting dugtong niya nang makita si Brian na kasama ko. Hindi na ako magseselos pare. Kasi alam kong akin lang itong biboy nyo. Sagot naman ni Brian na proud pang umakbay sa akin. Hindi naman pala mahirap magpakatotoo eh. Masaya ako para sa inyo. Tugon naman ni Binsoy tapos ay mahina pang tumapik kay Brian. Kailan ka pala babalik ng Maynila? Sigurado ako nang nami-miss ka na rin ni Paco. Pag-iiba ko sa usapan nila dahil sa puntong ito ay parang sila na ang magkaibigan. Wala pa rin kasi akong trabaho kaya hindi ko rin alam kung kailan. Ayaw ko naman pumunta doon para lang maging pabigat kay Paco dahil alam kong may mga responsibilidad din siya sa pamilya niya. Sagot naman ni Binsoy at nakatakas doon ang kaunting lungkot. Ano ba ang course mo, pare? Tanong ni Brian na parang close na rin talaga sila ng kababata ko. Computer science pare. Medyo mahirap nga humanap ng trabaho para sa isang fresh graduate na kagaya ko. Sagot naman ni Binsoy. Computer science. Wait. May susubukan ako. Sambit ko bago kinuha ang phone sa bulsa ko. Nakita ko na connected pa rin ang phone ko sa wifi nila kaya nagawa kong tawagan sina Saichi at Lexi. Napag-usapan kasi namin na kailangan ng itinatayo naming kumpanya ng gagawa ng website at magmamanage ng tools na gagamitin namin para mas maging secure ang information ng mga kliyente namin. Nang may baba ko yun ay masaya pa ring nagkekwentuhan ang dalawa na para bang hindi sila halos magsapakan kagabi at masaya kong ibinalita na may trabaho nang nakaabang para sa kanya. Nakita ko ngang masaya siya sa narinig kaya umakto pa ito na yayakap pero agad namang hinarang ni Brian kaya mahina akong natawa. Kung magpapasalamat ka, magpasalamat ka lang.
Bakit kailangan pang yamakap? Pagsusungit kunwari ni Brian pero natawa din naman. Salamat talaga, B-Boy at Brian. Dahil dyan, bumalik kayo mamaya at iinom tayo para mag-celebrate. Pag-aaya pa niya kaya naman naging masaya ang kwentuhan namin. Nagpatuloy naman kami ni Brian sa paglalakad at bumati din sa ilan pang mga nakasalubong namin. May dala pa rin si Brian na plastic na may lamang pagkain at ako naman ang may hawak sa mga soft drinks. Hindi naman nagtagal at nakarating din kami sa kaparehong puno na tinambayan ko at umupo sa ilalim nito. Inilabas ko ang chips na binili din namin tapos ay masaya naming pinagsaluhan yon habang pinagmamasdan ang dagat. Sobrang ganlang ng lahat at kahit ang simoy ng hangin ay sumasabay sa nararamdaman namin kaya naman bahagya akong umusad papalapit kay Brian. Maya-maya nga ay may mga bata na lumapit sa amin na sa tingin ko ay may edad na nasa 6 hanggang 8 taong gulang. Tatlo sila na kanina ay naglalaro lang sa malayo pero ngayon ay lumapit na sa amin nang mapansin siguro na may dala kaming mga pagkain. Kuya, palimos po, sabi ng sa tingin ko ay ang pinakamatanda sa kanila. Saglit naman kaming natigilan at nagkatinginan ni Brian bago humarap muli sa mga ito. Nasaan ang mga magulang nyo? Tanong ni Brian sa kanila. Wala na po kaming papa. Si mama naman po ay nagtatrabaho doon sa carinderia. Sagot naman ng isa pang bata tapos ay itinuro ang direksyon kung nasaan ang carinderia. Naku bata, wala akong may aabot na pera sayo pero sa inyo na lang itong pansit at spaghetti na binili namin. Sagot naman ni Brian tapos ay inabot ang plastik ng mga almusal na binili niya kay Aling Perla. Masaya namang tinanggap ng mga bata ang pagkain na sa tingin ko ay almusal na nila at tanghalian iyon tapos ay sama-sama nilang pinagsaluhan. Doon ko napagtanto na bukod sa mabait si Brian ay may malasakit siya sa mga taong kinakapos sa buhay. Natatandaan ko noon na isa sa mga staff niya sa bar ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon na patuloy niya pa ring sinusuportahan. Dahil doon ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya at masasabi kong swerte ako sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Brian nang mapansin na nakatingin lang ako sa kanya. Wala lang. Tipid na sagot ko na agad namang nag-iwas ng tingin kaya naman mahina siyang natawa. Maya-maya nga ay hinayla niya ako at marahang pinasandal sa kanya. Ngayon ay nakaupo ako na nakatalikod sa kanya habang nakalapat ang likod ko sa dibdib niya. May tanong pala ako sayo. Wika ni Brian sa akin. Ano yun? Tugon ko naman na maayos pang umupo paarap sa kanya. Gusto mo bang magkaanak? Tanong niya sa akin pero sa mga tingin niya ay hindi lang siya basta kuryoso. Parang gusto niyang malaman ang mga plano ko kaya naman ngumiti ako bago sumagot. Noong una, nung hindi ko pa naisip na papasok ako sa ganitong uri ng relasyon, oo gusto kong magkaroon ng sariling anak. Sagot ko naman kaya bahagyang umayos ng upo si Brian. Ngayon kasi, paano natin gagawin yun kung hindi naman natin kayang magdalang tao? Natatawang dugtong ko pa kaya mahina naman siyang natawa. Pwede naman nating subukan araw-araw at gabi-gabi. Malay mo, makabuo tayo. Panghaharot niya sa akin kaya mahina ko siyang hinampas sa dibdib kaya sabay kaming natawa. Pero hindi lang naman yon ang paraan para magkaanak. Naisip ko rin na maraming magulang ang bukod sa nahihirapang magpalaki ng mga anak ay mas pinipiling iwan ang sarili nilang dugo at laman para lang makaahon. May mga kagaya naman ng anak ni Saichi at Alec na walang choice kasi pareho nang nawala ang magulang ng bata. Siguro gusto kong mag-ampon ng isa o dalawang bata na pwede kong ituring na sarili ko.
Mahabang pagpapaliwanag naman ni Brian. Dahil sa sinabi niya ay nakaramdam ako ng pamamangha. Mas nasabi ko na mabuting tao talaga si Brian kaya pakiramdam ko ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Kaya naman bumalik ako sa pagsandal sa likod niya at pinabayaan ang sarili ko na mabalat ng mainit at mahigpit na yakap niya na lumalaban sa malamig na simoy ng hangin. Oo nga pala, may kasalanan ako sa'yo. Wika ko nang maalala na may isang bagay pa akong hindi nasasabi kay Brian. Talaga? Ano naman yun? Malambing na sagot ni Brian na mahigpit pa rin ang yakap sa akin. Hindi totoo yung sinabi ni Saichi at Alec na hindi na ako babalik. Natatawang tugon ko pero hindi naman siya nag-react kaya nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang totoo kasi, nagbabakasyon lang ako pagkatapos ng nangyaring gulo at sobrang namimiss ko lang si Papa kaya naman napagdesisyonan namin na magpapahinga muna ako ng 1 linggo. Mahabang dugtong ko pa pero mahina lang na natawa si Brian at sa puntong ito ay hawak na niya ang isang kamay ko. Plano mo mang bumalik o hindi, gagawin ko pa rin yung kaparehong effort na ginawa ko. Malambing na boses na saad ni Brian kaya para yung isang mainit na bagay na humaplos sa puso ko. Isa pa, alam ko namang hindi mo ako matitiis. Patay na patay ka kaya sa akin. Mayabang na dagdag pa niya kaya mahina ko siyang siniko sa tiyan niya. Ang kapal talaga ni Brian Keith Aguilar. Tugon ko pero totoo naman ang sinabi niya. Parang kahit anong gawin niya ay hindi ko rin siya magagawang tiisin. Pero masaya ako ngayon, Oliver. Hindi lang dahil sa na-admit ko na sa sarili ko na mahal kita. Kasi alam kong may pupuntahan itong relasyon natin kaya salamat at binigyan mo ako ulit ng chance. Malambing na wika ni Brian. Masaya din naman ako, pero kung hindi mo ako pinuntahan, baka may iba na akong kasama pagbalik ko kaya wala ka ng chance. Pang-aasar na sagot ko naman kaya naman medyo nainis ito pero agad naman akong niyakap ng mahigpit at pinaulanan ng nakakakiliting halik sa leeg kaya malakas akong natawa. Sabay kaming bumantong hininga matapos ang aming pagharutan, hindi dahil mabigat ang nararamdaman, kundi dahil sa saya at gaan na pareho naming nadama. Sa sandaling iyon, parang walang kahit anong makakayanig sa amin. At mayroon kaming pag-asa na unti-unting humuhubog ng mas malinaw na hinaharap para sa aming dalawa. Nang maramdaman namin na medyo tumataas na ang init ng araw ay nagpasya na kami ni Brian na maglakad na nga pabalik sa bahay. Nakakatuwa nga dahil kahit may hawak siya ay pinipili niyang ipagsaklob ang mga kamay namin pero hindi naman ako nagrereklamo dahil masaya akong gawin iyon. Pagdating naman sa bahay ay napansin namin agad na bukas ang tarangkahan at ang pinto ng bahay. Nakita ko pa ang kapatid ni Jasmine na si Justine na naninigarilyo sa terasa kaya masaya kong binati ito. Tumango lang ito sa akin na parang labag sa loob niya na nandito siya kaya nakaramdam ako ng kaunting kaba. Pagpasok nga sa loob ng bahay ay nakita ko na nandoon din sina Papa, si Jasmine, si Calex na kalong ni Tita Lorna at si Tito Nestor. Natigilan pa ako nang mapansin na medyo seryoso ang mga mukha nila pero marahan naman akong lumapit. Oh, Jasmine, Tito at Tita, ano po ang atin? Tanong ko pero sa puntong ito ay kinakabahan na ako. Anak, maupo ka muna para makapag-usap tayo ng maayos. Wika naman ni Papa na nakapwesto sa dulo ng lamesa. Iyon naman ang ginawa namin ni Brian at nang makaupo kami ay saglit kaming binalot ng katahimikan kaya naman mas lalong nadagdagan ang kaba ko. Oliver, iho, panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Pero huwag ka sanang mabibigla. Paninimula ni Tita Lorna. Ano po ba ang nangyayari?
Medyo kinakabahan po kasi ako. Tugon ko na mahina pang natawa pero agad naman na nawala iyon nang makitang seryoso pa rin sila. Naalala mo ba yung panahon na nakipaghiwalay ako sa'yo? Paninimula ni Jasmine pero tumango naman ako at tahimik lang na nakinig. Noong araw na yun, nag-iisip na ako kung dapat ba akong manatili dito o pumayag na kunin ako ng kapatid ni Papa para doon mag-aral sa London. Gusto kong dito ipagpatuloy ang pag-aaral ko kasi nandito ka pero marami ang nangyari at sa loob ng 2 taon, hindi ko nakita na naging responsable ka kaya pumayag na rin ako sa gusto nila. Naluluhang dagdag pa ni Jasmine. Si Brian naman ay mahigpit na pinagsaklop ang mga kamay namin sa ilalim ng lamesa habang nakikinig din. Pagdating ko sa London ilang araw lang, doon ko nalaman na buntis ako. Pagtutuloy niya pero sa puntong ito ay nakayuko na siya at nagsimula ng mag-unahan ang mga luha sa mga mata niya. Saan ba papunta itong sinasabi mo sa akin, Jasmine? Naguguluhang tanong ko pero parang may ideya na ako kung ano ang ibig nilang sabihin. Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa mata ko dahil hindi ako sigurado kung ang sinasabi ba nila ay tugma sa mga tumatakbo sa isip ko. Biboy, anak mo si Calix. Saad ni Tito Nestor dahil parang walang ibang gustong magkumpirma sa iniisip ko. Paano ito nangyari? Bakit ngayon nyo lang sinabi? Naguguluhang tanong ko at nagsimula na ngang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Papa, may alam ka ba dito? Tanong ko naman kay Papa na ngayon ay malungkot na nakatingin sa akin. Walang alam ang Papa mo tungkol dito. Nitong linggo lang din namin sinabi sa kanya noong nalaman namin na umuwi ka galing Maynila. Tugon naman ni Tita Lorna tapos ay tumingin pa kay Papa. Alam kong huli na ang lahat at masyado akong makasarili kung hihingin ko ang kapatawaran mo sa nagawa kong pagtatago sa iyo ng katotohanan pero karapatan mong malaman ang totoo at karapatan mong makilala si Calix bilang anak mo kaya ko ginagawa ito. Wika naman ni Jasmine na hinihimas pa sa likod ni Justine. Hindi ko alam ang mararamdaman ko dahil 5 taon ang nawala sa amin ni Calix para makilala ko siya at tignan niya ako bilang ama. Pero sa mga nagawa ko dati, hindi ko magawang sisihin si Jasmine kung bakit nagawa niyang itago sa akin ang katotohanan. Paano si Robert? Hindi ba siya ang kinikilalang ama ni Calix? Hindi ba mas maguguluhan lang ang bata kung ipapakilala niyo ako bilang ama niya? Tanong ko dahil iniisip ko na maguguluhan lang ang bata sa ideya na papasok ako sa buhay niya habang may kinikilala na siyang ama. Kahit na si Robert ang tumayong ama kay Calix, sayo pa rin siya nakapangalan sa papel niya. Dagdag na saad ni Jasmine. Sa puntong ito ay mas mabigat ang mga luha ko habang hinihimas ako ni Brian sa likod. Bago pa ako makapagsalita muli ay naramdaman kong may humigit sa damit ko at napansing si Calix iyon na parang inaaral ang mukha ko. Sad ka po ba, Daddy? Wika ni Calix na nagpabigla sa akin. Parang nabasag ang puso ko sa narinig dahil tinawag niya akong daddy kahit na ilang beses pa lang kami na nagkikita. Agad ko naman siyang kinarga at niyakap ng mahigpit at nang magawa ko iyon ay nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Parang ang lahat ng tanong na bumabagabag sa akin, ang mga kakulangan sa pagkatao ko na pilit kong hinahanap at ang mga bagay na gumugulo sa akin ay nasagot ng lukso ng dugo na mayroon kami ni Calix. Sorry anak, patawarin mo si Daddy kasi hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki mo. Pangako ko, babawi ako sayo. Naluluhang saad ko na mahigpit pa ring nakayakap sa bata. Nakita ko na umiiyak pa rin si Jasmine balot ng kamay niya ang mukha niya.
Agad naman akong nakaramdam ng awa kaya kahit hawak ko pa si Calix ay tumayo ako at niyakap si Jasmine. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako galit sa'yo. Mababang boses na saad ko habang nakayakap sa kanya kaya mas lalo siyang humagulgol ng iyak. Salamat at ibinigay mo yung pagkakataon na makilala ko ang anak ko. Dugtong ko pa bago siya binitawan. Ibinalik ko nga ang tingin ko kay Calix na ngayon ay inaaral pa rin ang mukha ko. Paano ako magagalit kay Jasmine kung binigyan niya ako ng anak na sobrang cute? Ngayon ko lang napagtanto na may pagkakahawig kami habang ang buhok naman niya ay kapareho ng buhok ni Jasmine na kulot na sobra kong minahal noong mga bata pa kami. Oh, ipakilala mo rin si Calix sa isa pa niyang daddy. Wika ni Papa na nakaturo kay Brian kaya mahina akong natawa. Calix, ito pala si Papa Brian mo. Sabi ko kay Calix na itinuturo si Brian. Nakakatuwa nga dahil tinawag niya itong Papa bago umaktong magpapakarga dito kaya naman hinawakan at binuhat siya ni Brian na mahigpit pang yamakap na akala mo ay matagal na niya itong kilala. Naging masaya naman ang lahat sa nakita at wala na rin ang kaba na naramdaman ko kanina. Sa totoo lang ay hindi rin naman ako nagalit kay Jasmine. Napag-usapan lang namin ang magiging arrangement namin dahil bukod sa malayo ako ay hindi nga ako madalas na umuuwi. Pero napagkasunduan namin na isang beses sa isang linggo si Calix na tutuloy kay Papa tapos ay uuwi kami dito sa Bacolod ng isang beses sa isang buwan para makita siya. Pagtuntong ni Calix sa kolehiyo ay sa akin siya titira at mag-aaral. Nasa tarangkahan na kami at nagpaalam na ang lahat sa isa't isa dahil kailangan na rin nilang umuwi. Karga ko pa rin si Calix na parang ayaw ding kumawala ng kapit sa akin. Naalala ko nga na may isa pa akong regalo para kay Calix kaya ibinigay ko muna siya sa Papa Brian niya tapos ay pumasok ako sa loob para kunin ang regalo. Pagbalik ko sa labas ay isinuot ko sa kanya ang kwintas na may pendant na C at natuwa nga ako na makitang kasyang-kasya ito sa kanya. Kinuha naman na siya ni Jasmine at sabay-sabay na silang naglakad pauwi at nang mawala na sila sa paningin ko ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi ko. Pagtingin ko kay Brian ay nakangiti lang ito sa akin na halatang masaya din para sa akin. Masaya ako na nasaksihan niya ito lahat dahil alam niya kung paano ko sinubukang sagutin ang mga tanong na bumabagabag sa akin pero ito lang pala ang kasagutan. Gabi na nang matapos kaming kumain ng hapunan at napagpasyahan namin ni Brian na magpunta na sa bahay ni Binsoy para nga makipag-inuman. Habang naglalakad sa madilim na kalsada ay magkasaklop pa rin ang mga kamay namin at hindi na nahinto si Brian na harutin ako na sobrang saya at sarap sa pakiramdam. Masaya ako para sa iyo, Olive. Saad ni Brian na nakangiti pa rin sa akin. Salamat, Brian. Masaya talaga ako ngayon kasi kanina pinag-uusapan lang natin ang pagkakaroon ng anak, tapos instant parents na rin tayo. Natutuwang tugon ko kaya mas humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Ang sarap pala sa feeling na tawaging Papa. Parang hindi ako makapaghintay na makita din siya. Excited na wika ni Brian at sa totoo lang ay ganoon din ang nararamdaman ko. Well, sabay tayong magsisikap para mabigyan siya ng magandang buhay at mapalaki siya na mabuting bata. Kahit hindi natin siya kasama, sisiguruhin ko na nandoon tayo sa bawat hakbang niya hanggang sa matupad niya yung sariling pangarap niya. Sagot ko naman kaya huminto siya saglit at humarap sa akin. Nagulat nga ako nang binigyan niya ako ng isang mababaw na halik tapos ay yamakap ng mahigpit na animoy malaki ang pasasalamat niya sa mga nangyari. Ano ba yan? Kung saan-saan na lang naglalambingan. Wika ng pamilyar na boses.
Nakita ko nga na si Jepoy iyon na kunwaring nagsusungit pero tumatawa din naman. Hindi ko nga namalayan na nasa harap na pala kami ng bahay ni Binsoy kaya sabay kaming natawa ni Brian. Oo nga, walang respeto sa mga single. Dugtong naman ang paparating na si Jack kaya mas lalong lumakas ang tawanan namin. Sabay-sabay naman na kaming pumasok sa loob at naabutan namin na naghahanda na ng lamesa si Binsoy at nandoon din si Paco na nag-iihaw ng baboy. Mas lalo ngang umingay dahil sa nakita kaya lumapit na kami para tumulong. Kailan ka pa dumating? Tanong ko kay Paco na mahigpit pang umakbay sa kanya dahil sa sobrang saya. Kanina lang. Plano ko kasi siyang sorpresahin pero ako ang nasorpresa na malaman na may trabaho na siya. Sagot naman ni Paco pero pilyo namang ngumiti sa akin. So, kamusta naman kayo? Dugtong na tanong niya na nakatingin kay Brian. Masaya. Tipid na sagot ko pero nakatakas ang ngiti na may halong kilig kaya ganun din ang ginawa ni Paco. Ikinwento nga sa akin ni Vince ang mga nangyari dito. Masaya ako para sa iyo Oliver. Dagdag na wika ni Paco habang isa-isa na niyang kinuha ang mga inihaw at sabay na naming inilapag iyon sa lamesa. Napuno lang ang inuman namin ng tawanan, asaran at masasayang kwentuhan. Naikwento ko na rin ang balita tungkol sa anak namin ni Jasmine na sobrang gamulat sa lahat pero sa huli ay nagpakita naman sila ng suporta. Tapos ay kasunod na napag-usapan din namin na mayroon ng trabaho si B-Boy na nakaabang sa amin at sa linggo na kami sabay-sabay na aalis. Kami na lang pala ang maiiwan ni pareng Jack dito. Tanong ni Jepoy na nagbigay ng kaunting lungkot sa barkada. Huwag kayong mag-alala kasi uuwi na ako dito once a month. Sisiguruhin ko na kasama din si Binsoy at Paco para naman hindi na kayo malungkot. Sagot ko naman na mahina pang tinapak si Jepoy sa likod na animoy pinapatahan pero agad din namang natawa. Nagpatuloy naman kami sa kwentuhan at masaya lang na pinag-usapan ang magagandang bagay na nangyari sa amin sa nagdaang linggo. Nakakatuwa na sa sandaling panahon na nanatili ako dito ay maraming bagay ang magandang nangyari na lubos kong ipinagpapasalamat dahil sobrang saya at naging magaan ang lahat. Ngayon, kahit saan ako magpunta, alam kong may mga nagmamahal, sumusuporta at umaasa sa akin kaya mas paghuhusayan ko ang ginagawa ko lalo na sa trabaho. Sabado ng umaga at nagising ako sa lamig ng hangin mula sa bahagyang bukas na bintana pero hindi ko masyadong ininda iyon dahil bukod sa makapal na kumot na nakabalot sa akin ay ramdam ko ang mainit na yakap ni Brian na mahimbing na natutulog. Kahit na ayaw ko pang bumitaw doon ay dahan-dahan akong kumawala sa yakap niya at tumayo na para nga mag-abang ng pandesal na magtitinda sa labas. Hindi pa naman ako nakakatayo ay naramdaman ko na may humigit sa braso ko kaya naman napahiga ako ulit at naramdaman ko na nabalot ako muli ng mga yakap ni Brian. 5 minutes pa please. Malambing na wika niya kaya naman mahina akong natawa. Pag nalagpasan tayo ng nagtitinda, magagalit si Papa. Sagot ko naman pero mas hinigpitan niya lang ang mga yakap niya. Edi ikaw na lang ang aalmusalin ko. Mas malalim na boses pero pabulong na wika niya sa likod ng tenga ko kaya agad akong kumawala dahil sa labis na kiliti. Samahan mo na lang ako na mag-abang sa baba. Pag-aaya ko naman sa kanya at kahit halata sa mukha na ayaw pa niyang bumangon ay sumunod siya sa akin. Nasa kusina nga ako at abalang nagliligpit para ihanda ang initan ng tubig ay tinignan ko si Brian na nakaupo sa sofa, tulala at nakaipit pa ang dalawang kamay sa hita niya dala siguro ng lamig dahil medyo madilim pa at talaga namang malamig dito sa probinsya dahil maraming puno. Gusto mo ba ng kape mahal ko?
Malambing na tanong ko kay Brian. Nakita ko na kahit wala pa siya sa sarili ay sumilip doon ang multo ng ngiti at bahagyang nalagyan ng kulay ang dalawang tenga niya kaya mahina akong natawa. Parang hindi kape ang kailangan ko para mainitan. Feel yung wika niya na lumapit pa at niyakap ako mula sa likod ko kaya mas lalo akong natawa. Baka makita tayo ni Papa. Umayos ka nga. Tugon ko sa kanya pero halatang kinikilig sa ginawa niya. Nag-init naman ako ng tubig at agad na isinalin iyon sa thermos bago nagtimpla ng kape namin. Nagulat ako nang mapansing may hawak na siyang pandesal na sa tingin ko ay anabangan niya habang abala ako sa kusina. Magkatabi kaming nakaupo sa terasa habang hawak ang mga kape namin. Tanging ang possible na liwanag ng araw lang ang nag-iilaw sa amin pero kita ko ang ningning sa mga mata niya habang nakatingin dito. May gagawin ba tayo ngayong araw? Huling araw na natin dito. Wika niya kaya medyo nakaramdam ako ng lungkot. Naalala ko kasi na bukas na ang nabook niyang flight para sa amin kasama sina Paco at Binsoy. Tambay na lang tayo sa bahay ni na Jasmine. Gusto ko pa kasing makasama si Calix bago tayo umalis. Sagot ko naman dahil parang kulang talaga ang panahon na nandito ako para mas makilala at makasama pa ang anak ko. Nakangiti naman siyang tumango sa akin tapos ay umakbay pa sa akin bago bumalik sa kape na iniinom niya at sa liwanag ng araw na unti-unting bumabalot sa kalupaan. Kasabay noon ay ang maingay na tilaok ng mga manok at ang samyo ng hangin na sobrang sarap lang hapin. Pasensya na kung hindi kita nagawang ipasyal sa mga magagandang view dito sa lugar namin. Sa susunod, kasama na ang buong barkada. Wika ko pa dahil naalala ko na sa tabing dagat at sa bayan ko lang siya nadala. Ayos lang yun. I have the best view. Malambing na sagot niya na tumingin pa sa akin kaya mahina akong natawa. Alam kong corny at madalas nang marinig ang ganoong linya pero sobrang nakakakilig pala at sarap sa pakiramdam kapag sinasabi iyon ng taong mahal mo. Nang magising si Papa ay inalok naman agad ito ni Brian ng almusal habang ako ay ipinagtimpla naman siya ng sarili niyang kape. Dahil nabanggit ni Papa na hindi muna siya pupunta sa bukid ay ako na ang nagkusang magpastol ng mga alagang kambing sa damuhan. Iniiwan lang naman yon doon maghapon at kusa silang umuuwi sa gabi kaya madali lang nagawain ito. Sumama naman si Brian sa akin na halatang tuwang-tuwa lalo na sa mga batang kambing na sobrang cute. Nakakatuwang pagmasdan si Brian na suot ang isang simpleng jersey at puting sando na hindi ko madalas na makitang gawin niya. Sa sobrang simple ng suot niya ay hindi ko maipagkakailang malakas pa rin ang dating niya kaya masaya ko siyang pinagmasdan. Nang masiguro namin na maayos na ang mga kambing sa pastulan ay naglakad naman kami patungo sa bahay ni na Jasmine para pasyalan si Calix. Sa labas pa lang ay nakita na namin ito agad na pinapakain ni Jasmine ng almusal sa terasa kaya lumapit na kami. Daddy, sigaw ng bata na agad namang sumalubong sa akin at ganoon din ang ginawa ko. Pasensya na kung hindi kami nag-abiso. Sobrang na-miss ko lang ang bata at bukas na rin kasi ang flight namin. Wika ko kay Jasmine dahil nakaramdam ako ng hiya nang mapansing nandoon din si Robert at medyo halata ang gulat sa ekspresyon nila. Ayos lang yun. Plano ko rin naman siyang dalhin mamaya sayo kasi ay may lakad kami ni Robert. Sagot naman ni Jasmine. Doon na ikinwento sa akin ni Jasmine na kaya ako kilala ng bata ay dahil hindi ito nagkulang na ipaalala na ako ang ama nito. Ipinapakita niya ang mga litrato ko sa kanya at sinasabing ako ang daddy nito kaya naman noong unang beses ko itong mahawakan ay parang inaaral nito ang mukha ko na parang kilala niya ako.
Wala naman kaming ibang ginawa kung hindi ang makipaglaro ni Brian kay Calix at nakakatuwa pa dahil sa dami ng regalong natanggap niya noong birthday niya ay mas pinipili daw nitong laruin ang Lego set na ibinigay ko sa kanya. Mukhang may future engineer tayong nakikita dito kay Calix ah. Natutuwang saad ni Tita Lorna na kanina pa pala nakatingin sa amin. Oo nga po. Tita, pagsang-ayon ko naman dahil sa pagbuo niya sa Lego ay hindi mo iisiping 5 taon lang siya. Parang segundo na lumipas ang oras kapag masaya at nag-e-enjoy ka. Madilim na nga sa labas nang sumilip ako at nakaramdam pa ng kaunting lungkot. Gusto ko mang pahabain pa ang araw at ang pananatili ko pero bukod sa kailangan na magpahinga ni Calix ay kailangan ko na ring umuwi dahil may flight pa kami bukas. Hindi ko na napigil ang lumuha nang yakapit ko ito ng mahigpit at tinawag pa akong daddy. Nang umalis nga kami ay sobrang cute nito na kamakaway sa amin ni Brian. Kahit may luha na namumuo sa mga mata ko ay mas nangingibabaw ang saya sa puso ko dahil alam ko na sa maiksing panahon ay ramdam ko ang pagmamahal ng isang anak at sana ay naramdaman din niya ang pagmamahal ko. Dumaan din kami saglit kina Aling Perla at Binsoy para kamustahin kung handa na ba ang mga kaibigan ko. Mukhang handa naman na sila dahil naka-prepare na ang mga gamit nila at bukod doon ay masaya na silang nagkekwentuhan sa terasa nila kasama ang matanda. Pagkabalik namin ay napagpasyahan namin na dumaan muna sa mansyon. Bukod sa inaasahan kami ni Saichi, Alec at Lexi para doon maghapunan ay kukunin ko rin ang mga gamit ko doon dahil magsasama na kami ulit ni Brian sa kondo niya. Habang kumakain ay masaya naming pinag-usapan ang mga nangyari buong linggo at doon ko din nabanggit ang tungkol sa anak kong si Calix na lubhang nagpagulat sa lahat. May pinsan na agad ang Austin namin. Siguradong matutuwa din ang buong barkada pag nalaman nila. Masayang wika ni Alec nang matapos ako sa pagkekwento. OMG! Hindi ko akalain na all this time, tatay ka na pala. Hindi makapaniwalang saad naman ni Lexi. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Bukod sa sobrang gone at sarap niya sa pakiramdam, parang naging ibang tao din ako. Sagot ko naman na idinidetalye kung ano ang nararamdaman ko. Paano ba yan pare? Eddie, instant daddy ka na din? Pang-aasar ni Alec kay Brian na agad din namang ngumiti na parang masaya sa ideya. Paano namang magiging instant daddy si Brian hindi ba anak ni Oliver yun? Tanong ni Lexi na halatang nagtataka sa ibig sabihin ni Alec. Mahina naman kaming natawa lahat bukod kay Lexi dahil alam kong agad na ibinalita ni Brian kay Alec ang tungkol sa amin at ganoon din ang ginawa ko nang makausap ko si Saichi pero hindi pa pala namin nasasabi ito kay Lexi. Shocks! Napasinghap na wika ni Lexi na nakaturo sa aming dalawa ni Brian habang nakatikip ang isa pa niyang kamay sa bibig. Tingin ko ay sa puntong ito ay nakuha na niya ang ibig naming sabihin kaya nakangiti akong tumango. Habang si Lexi ay naguguluhan pa rin ay nagkatinginan naman kami ni Brian bago nito kinuha ang kamay ko tapos ay marahan pang humalik dito. Dahil sa nasaksihan niya ay nagawa nitong maglabas ng isang malakas na tili kaya agad na tinakpan ni Saichi ang bibig niya. Natutulog na yung anak ko. Baka pwede mo namang hinaan. Natatawang paninita ni Saichi bago niya marahang pinakawalan si Lexi. Sorry na, paumanhin ni Lexi. Siyempre, masaya lang ako para sa inyo. Dugtong pa niya. Pwede namang kiligin na hindi sumisigaw. Dagdag na paninita ko pa kaya mas lalong natawa ang lahat. Nakakainis. Ako na lang ang single sa tropa. Naiinis na wika ni Lexi pero kahit ganun ay alam kong masaya din siya.
Darating din yung para sa'yo, Lexi. Minsan irereto kita kay Kevin. Hindi ba crush mo yung drummer ng banda tuwing Sabado? Tugon ni Brian, kaya nga nagsimulang mamuo ang pamumula sa mukha niya. Paano mo nalaman yun? Tanong ni Lexi na napatingin pa sa akin dahil parang ako lang ang napagsabihan niya ng tungkol dito, kaya napapisay na lang ako sa kanya. Masaya pa kaming nagkwentuhan at nagtawanan bago namin isa-isang kinuha ang mga gamit ko sa kwartong pansamantalang ipinagamit sa akin. Nagpasalamat din ako kay Manang Fe at sa iba pang mga nakasama namin sa bahay dahil talagang inas-ikaso nila ako. Inalalayan pa nga ako at tinulungan ni Brian at sa totoo lang, sa maliliit na kilos na yon ay sobrang napapasaya niya ako. Ramdam ko na mas secured ako at alam kong iniingatan niya din ako bukod sa minamahal. Nasa labas na kami ng malaking gate ni Saichi at Alec nang magsimula na kaming magpaalam. Kahit na out of way ay napagpasyahan namin na ihatid si Lexi dahil gabi na rin at wala ng mga sasakyan na dumadaan. Habang nagkekwentuhan ay nakaramdam ako ng kaunting kaba nang maramdaman ang isang liwanag na samilaw sa mukha ko. Parang bumagal ang lahat at bago pa ako makalingon para maaninag kung ano iyon ay naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na hamatak sa akin. Pagmulat ng mga mata ko ay nakaupo na ako sa sahig at dinig ko ang malakas na sigawan ni Saichi at Alec na parang may nangyari pero wala akong maunawaan. Itinayo ako ni Saichi at doon ko na nakita si Brian na dugo ang nakahandusay sa kalsada. Wala pa rin ako sa sarili ko pero nakita ko na kung paanong umiyak si Lexi at si Alec naman ay hawak si Brian habang tumatawag ito ng tulong. Nang makalagpas ang sasakyan ay doon ko lang napagtanto na itinulak ako ni Brian para iligtas sa rumaragasang sasakyan at siya ngayon ang lubhang tinamaan. Nagsimula nang magunahan ang luha sa mga mata ko bago ako nag-aalalang lumapit kay Brian. Wala siyang malay at sa totoo lang ay bukod sa takot at pag-aalala ay nakakaramdam ako ng pagsisisi. Alam kong ako dapat ang nasagasaan pero iniligtas niya ako at sobrang sakit na makitang nasa ganito siyang kalagayan.